It's not about how much you make. It's about how you manage what you make. Alam mo pa kaibigan, may isang simpleng katotohanan. Ang mayayaman, hindi sila yumayaman dahil sa laki ng kita lang, kundi sa paraan nila ng paghawak ng pera. Pero tayo, madalas baliktad. Sweldo ngayon, ubos bukas. Kaya pag-usapan natin ngayon kung ano pa ang mga tips para i-manage ang ating pera na ginagawa ng mga mayayaman. Stay tuned ha, kasi tip number 3, ito yung madalas ginagawa ng OFW na akala nila ay investment. Pero siya rin pala ang dahilan bakit walang ipon. Tip number 1, pay yourself. Unang sekreto ng 1% mindset, pay yourself first. Ibig sabihin, bago ka magbayad ng bills, groceries at padala, magtabi ka muna para sa sarili mo. Kahit 10% lang ng kita mo, i-park mo na agad yan sa savings o investment. Parang buffet lang yan, kaibigan. Lahat pinaghahainan mo. Kapitbahay, inaanak, si kumare. Pero sarili mo, kaning lamig na lang ang natira. Mali yun. Unahin mo muna ang sarili mo at maglagay ka sa plato mo. Kasi kung ikaw gutom, paano ka makakapagbigay sa iba? Halimbawa, kumikita ka ng 20,000 pesos, magtabi ka agad ng 2,000 pesos sa hiwalay na account o sa Pag-ibig MP2. Hindi mo siya gagalawin. Parang ex mo, once iniwan mo, huwag mo nang babalikan. Pero kahit magtabi ka, kung gagawin mo itong isang common OFW habit, wala rin. Iyan ang pag-uusapan natin sa tip number 3. Tip number 2, turn your money into employees. Yung mga taong mayayaman, ang pera nila nagtatrabaho para sa kanila. Hindi lang sila nagtatrabaho para sa pera. Ibig sabihin, nag-i-invest sila. Stocks, bonds, business. Para habang natutulog, may income pa rin. Imaginein mo kaibigan, may army ka ng mga trabahador na hindi nang hihingi ng SSS o 13-month pay. Yun ang pera mo na naka-invest. Wala silang lunch break, wala ring day off. Kung may 5,000 pesos ka, pwede mo ilagay sa mutual funds via GInvest o sa cooperative na may 6% annual return. Kung sa MP2, safe pa at tax-free ang kita. After 5 years, may dagdag na perang papalik sa'yo. Pero eto, may isang malaking akala ang maraming Pinoy pagdating sa investments. Akala nila lahat ng gamit na nabili nila ay investment. I-expose natin yan. Tip number 3, don't confuse spending with investing. Maraming OFW at Pinoy workers ang proud sa mga napundar. Pero minsan, hindi naman talaga asset yun, kundi gastos lang na nakapark sa kanilang bahay. Nakakita na ako ng OFW, umuwi galing abroad. Proud na proud. May bagong oven, 3 blender, karaoke set, treadmill na ginagamit na bilang hanger ngayon, at 3 65-inch na TV na wala namang gumagamit. Ayos siguro kung ini-invest mo yung pera mo to buy these things at gagamitin pang negosyo o dagdag kita. Pero kung display lang, investment ba talaga yan o naging tambakan na lang ang bahay mo? Here's a fun and educational story para sa atin. May kaibigan kami. Parehong OFW ang magulang sa Saudi. Panahon nila yata yung uso sa bahay ang mayroon ng malalaking vase, elephant statues, chandelier overload. At kung mag-sale sila sa Saudi, bonggang-bongga, minsan 70% off pa. At dahil madaling kumuha ng credit card bilang OFW, boom! Credit card plus bonggang sale is equal to only shopping. Dumating nga sa point na punong-puno na ang bahay nila. Halos di na madaanan ng sala. May mga gamit pa na nakabox since binili. Parang stock room sa mall. Tuwing umuwi ang anak, tatanungin niya, "Ma, Pa, bakit di nyo nalang ibenta ang mga ito? Dalawa lang naman kayo dito." Sagot ng magulang, "Anak, ito ang bunga ng aming pagtatrabaho sa abroad. Investment namin ito." Pero kaibigan, dito nagkakamali ang marami. Ang totoong investment ay yung kumikita para sa'yo. Hindi yung binili mo na iniisip mong trophy ng paghihirap mo, pero nakatambak lang o display sa bahay. Assets generate income. Liabilities consume it. Example, asset. Sari-sari store na kumikita araw-araw. Tricycle na pinapasada. Online selling stock na umiikot. Liabilities disguised as assets. Mamahaling appliances na hindi ginagamit.
4 rice cookers, collector's item na walang market. Kaya bago ka maglabas ng pera, tanungin mo, magdadala ba to ng pera pabalik sa akin? Kung oo, pasok. Kung hindi, baka mapuno lang bahay mo ng chandelier, vase at blender na pampaganda lang sa Instagram. Mas mabuting ialat ang pera mo sa mga bagay na magpapaikot ng pera kaysa sa gamit na mag-iipon ng alikabok. Yung mga tunay na mayayaman, hindi lang basta bumibili. Bago sila maglabas ng pera, tinatanong nila, magdadala ba ito ng pera pabalik sa akin? Kung hindi, luho lang yan. Mas okay pang bumili ng pang-inventory sa sari-sari store na kikita araw-araw kaysa sa gamit na kakalawangin. Tip number 4, live below your means, but level up slowly. Ang mayayaman kahit malaki ang kita, hindi agad nagpapasikat. Hindi porke kumikita ka ng mas malaki, kailangan magmukha agad mayaman. At hindi ring ibig sabihin na maliit ang kita mo ngayon, maghihirap ka ng habang buhay. Ang sikreto, huwag magmadali sa lifestyle upgrade. Parang sa Mobile Legends lang yan, kaibigan. Huwag ka agad mag-all-in sa skin. Mag-ipon ka muna ng diamonds. Paunti-unti lang ang upgrade para hindi sumakit ang bulsa. At mamaya sa last part ng video, sasabihin ko kung paano ko ginamit ang mindset na to para mag-upgrade ng buhay nang hindi nababaon sa utang. Suwak na suwak to para sa OFWs at workers na gusto mag-level up pero safe sa budget. Kung dati cheap lang sakay mo papasok sa trabaho, tapos nagkaroon ka ng side hustle o na-promote ka, pwede ka naman mag-level up. Halimbawa, bumili ng second-hand motor para mas mabilis ang biyahe at iwas stress sa commute. Pero kung sweldo pa lang ang hawak mo, tapos gagamitin mo kaagad yan for down payment to buy a brand new SUV, delikado yan. Bakit? Kasi madalas, hindi mo naisip kung para saan ba talaga ito. Pampapoki lang ba? Para magmukhang mayaman? O dahil gusto mo lang yung amoy ng brand new car? At kapag bago nga, automatic yan. Gastos sa accessories, mas gwapong rims, bagong tint, sarap sa feeling. Oo, pero kamusta kaya ang bank account mo? Hindi masama mag-upgrade ng lifestyle o bumili ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo. In fact, kahit ako ginagawa ko rin yan. Pero may proseso at timing. Halimbawa, bumili ako ng Razer gaming chair. Oo, may kamahalan. Pero pinag-isipan ko muna ng ilang buwan bago ko binili. Bakit? Kasi kailangan ko talaga. Work from home ako at 8 hours nakaupo. Kaya malaking bagay ang comfortable at ergonomic chair para iwas back pain. Isa pa, nag-upgrade kami ng sasakyan. Oo, kakakwento ko lang kanina na delikado agad mag-SUV. Pero hear me out. Yung luma naming kotse, 5 years namin ginamit. Maliit at hindi na rin safe. Lalo na nung nagka-baby kami. Kailangan namin ng mas malaking sasakyan para sa gamit ni baby, stroller at iba pang kailangan sa biyahe. Isa pa, duda ako nung na-safety check pa yung lumang kotse nung nabili namin. Nung bumili kami ng SUV, tinignan namin kung kaya naming bayaran nang walang sabit sa budget. Hindi dahil gusto lang magpasikat, kundi dahil may malinaw na dahilan at pasok sa kakayahan. Kaibigan, yung 1% mindset hindi lang para sa mayayaman. Para rin ito sa'yo. OFW ka man o minimum wage earner. Simulan sa maliit, mag-upgrade ng dahan-dahan at siguraduhin na bawat dagdag gastos ay justified at pasok sa plano mo. Kung kaya mo maghintay ng 30 minutes sa Jollibee para sa free burger promo, kaya mo rin maghintay na ilang taon para makita ang ipon mo na lumago. Ang sikreto, disiplina, diskarte at konting tiis. Bago tayo mag-end, sagutin mo naman to kaibigan. Ano ang una mong gagawin kung bigla kang magkaroon ng 100,000 pesos ngayon?